Ang kwento ay nagsisimula kay Lily na may romantikong tagpo kasama si Jean. Tinanggihan niya si Jean, ngunit pinaalala ni Jean na 6 na buwan ang nakalipas, hindi niya ito pinigilan. Sinagot ni Lily na noong panahong iyon, hindi niya alam na tiyuhin pala ni Fan, ang kanyang kasintahan, si Jean. Dagdag pa niya, noon ay bulag siya. Ipinilit ni Jean na wala siyang pakialam dahil ngayon si Lily ay kanya na at palaging magiging kanya. Bumalik ang kwento 6 na buwan ang nakaraan nang unang beses niyang bisitahin ang ancestral house ng pamilya ni Fan sa probinsya. Sa panahong iyon, bulag si Lily at naroon siya dahil sa pangakong binitiwan sa kanyang yumaong ama. Sa kanyang pagbisita, nabighani si Jean sa kagandahan ni Lily habang naglalaro ito sa diyan na gawa sa kawayan. Nang lumapit siya, napagkamalan siyang si Fan ni Lily, ngunit hindi niya ito itinama. Nang matisod si Lily dahil sa kanyang pagkabulag, inalalayan siya ni Jean at kinarga sa kanyang mga bisig. Sa sumunod na tagpo, sinermunan si Jean ng kanyang lolo dahil hindi ito nagbibigay pansin sa negosyo ng pamilya. Ikinumpara siya nito kay Fan na may mahalagang papel sa kumpanya. Jean, mag-aral kang magpursige, parang si Fan. Gayunpaman, hiniling ng lolo na alagaan niya si Lily habang nasa business trip si Fan. Pumayag si Jean, ngunit may ibang intensyon sa isip. Tinala ni Jean si Lily sa kanyang bahay sa paumanhin na sila'y malapit ng magpakasal. Sa kanilang pagdating, napansin niyang gabi na at hindi pa kumakain si Lily buong araw. Habang naghahanda ng pagkain, hinubad niya ang kanyang damit at nagsuot ng apron. Grabe naman, ang init dito, sabi niya sa sarili. Pagamat medyo kakaiba ang pakiramdam, nagsimula siyang magluto ng may dedikasyon. Samantala, gustong tumulong ni Lily, ngunit dahil hindi pamilyar sa lugar, natapilok siya at nasugatan ng tuhod. Sa pag-aalala, kinarga siya ni Jean. Napansin ni Lily na wala itong suot na damit, kaya siya'y naging alanganin. Jean, ano ba yan? Wala kang damit. Napatawa lang si Jean at sinabing huwag itong mag-alala. Ginamot niya ang sugat nito. Pinayuhan siya nitong huwag maglakad-lakad para maiwasan ang aksidente. Pagkatapos magluto, hindi sigurado si Jean kung maayos ang niluto niya. Ngunit nang tikman ito ni Lily, nagulat siya sa sarap at pinuri ang luto ni Jean. Grabe ang lambot ng baboy! Ang sarap! Sabi ni Lily na nakangiti. Matapos ang hapunan, naligo si Jean. Hinanap siya ni Lily para tanungin kung saan siya matutulog. Sa biro, sinabi ni Jean na magsasama sila sa isang kwarto. Naging hindi komportable si Lily dahil wala pa siyang karanasan sa relasyon. Ngunit may kumpiyansa siyang hinalikan ni Jean at hindi siya tumutol. Matapos ang operasyon ni Lily, handa na siyang tanggalin ang benda. Nagulat siya nang makita si Jean na ipinaliwanag na siya ang tiyuhin ni Fan. Bagamat sinubukan ni Jean linawin ang lahat, nag-aalala si Lily dahil sa pangako niya kay Fan. Upang hindi mawala si Lily, hinalikan siya ni Jean ng buong pagmamahal. Sa kabila ng nararamdamang pagkalito, tumugon si Lily. Nagkasama sila sa gabing iyon. Hindi handa si Lily na manatili sa piling ni Jean dahil pakiramdam niya ay nilinlang siya. Nagdesisyon siyang umalis, ngunit nasaktan siya habang tinatakasan si Jean. Nang matagpuan siya ni Jean, sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Sinabi ni Lily na nakatakda siyang magpakasal kay Fan, ngunit sinabi ni Jean na wala siyang pakialam. Kinuha niya si Lily at dinala pabalik sa bahay. Tinawag niya ang doktor para suriin ang mga sugat nito, ngunit mabutit bahagya lamang ang sugat sa paa. Habang kumakain si Lily ng prutas, naalala niya ang mga panahon ng siya'y bulag pa. Noon, sinisiguro ni Jean na ang mga prutas na kakainin niya ay maayos, kaya't naramdaman niyang espesyal siya. Naisip niya kung totoo ba ang nararamdaman ni Jean, dahil sa panahon ng kanyang pagkabulag, inalagaan siya nito ng buong puso. Dumating si Jean sa kwarto at tinanong kung gusto pa niya ng prutas. Ngunit hindi sumagot si Lily. Lumapit si Jean at tinangkang halikan siya. Ngunit pinigilan siya ni Lily, pinaalalahan ng babalik na si Fan. Sinabi ni Jean na hindi na kailangang mag-alala sa maliit na detalyeng iyon, dahil para sa kanya, sila ang perpektong magkapareha. Ang kwento ay nagpatuloy kung saan si Lily ay natanto na hindi kailanman papayag ang kanyang lolo sa kanilang relasyon. Ngunit pinakalma siya ni Jean, sinabing huwag niyang alalahanin ang opinyon ng iba. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sila, napansin ni Lily na napakagwapo ni Jean. Ngunit nang subukan niyang hawakan ang mukha nito, pinigilan siya ni Jean at tinanong kung plano niyang tumakas. Sinabi ni Lily na kahit umalis siya, mahahanap pa rin siya nito. Dumating ang lolo ni Lily upang sunduin siya dahil ilang linggo na lang ay darating si Fan sa lungsod.
At ayaw ng lolo na may masabi ang ibang tao sa pagkakasama niya sa isang lalaking walang asawa. Naintindihan ni Jean ang sitwasyon kaya nakiusap siyang hayaan si Lily na manatili muna hanggang maayos ang kasunduan nila ni Fan. Bagamat nag-aalangan, pumayag ang lolo. Hindi maalis ni Jean sa kanyang isipan kung paano nagbago ang kanyang buhay mula nang makilala si Lily. Bagamat nagsimula ng hindi pangkaraniwan ang kanilang relasyon, hindi niya maisip na mabuhay ng hiwalay sa kanya. Samantala, si Lily ay nahihirapan din sa kanyang nararamdaman. Gusto niya makasama si Jean, ngunit hinahadlangan siya ng kanyang pangako kay Fan. Habang tumatagal, patuloy na inaalagaan ni Jean si Lily, binibigyan siya ng mga paborito nitong prutas. Minsan, naging tapat si Lily at sinabing, hanggat hindi ko pa nakaharap si Fan, hindi ko masasabing mahal talaga kita. Sumagot si Jean, ayos lang, darating ang oras na malalaman natin. Habang magkasama, natutunan ni Jean ang mga bagay na gusto at ayaw ni Lily. Napansin niya ang maliliit na detalye tungkol sa kanya. Ganoon din si Lily, nalaman niya ang mga paboritong pagkain ni Jean kaya't lagi niya itong inihanda. Bagamat may kaunting distansya, nagkaroon sila ng koneksyon. Tumating ang araw na sinundo ni Fan si Lily. Nang makita niya ito, namangha siya dahil napakaganda ni Lily. Hindi niya inasahan na magiging ganon kaganda ito. Agad siyang nagpakilala, ako ang iyong fiancé. Tumugon si Lily ng normal, ngunit si Jean, na nanonood sa kanila, ay agad na nakialam. Sinabi niya, hindi mo pa siya pwedeng dalhin ngayon. Nagtagal siya dito kasama ko, at nasanay na siya. Kapag kasal na kayo, saka mo siya maaring kunin. Wala nang nasabi si Fan at sinang-ayunan si Jean, ngunit sa kanyang isipan ay nagduda na siya. Nagutos siya sa kanyang sekretaryo na alamin kung ano ang nangyayari sa pagitan ng dalawa. Tinanong ni Jean si Lily kung ano ang naramdaman niya nang makita si Fan. Hindi tiyak ni Lily kung paano ipapaliwanag ang kanyang emosyon dahil wala siyang karanasan sa pag-ibig. Gayunpaman, pinigyan siya ni Jean ng isang regalo, isang magandang ankle bracelet na may kampanilya. Nagulat si Lily at natuwa. Kinabukasan, dumating si Fan na may dalang mga bulaklak, ngunit tinanggihan ni Jean, sinabing allergic si Lily sa bulaklak. Determinado si Fan na mapasaya siya, kaya nagdala siya ng iba't ibang regalo. Gayunpaman, lagi siyang nakakahanap ng dahilan si Jean upang hindi tanggapin ang mga ito. Sa kalaunan, nagdala si Fan ng mamahaling mga regalo tulad ng mga damit at sandalyas, ngunit sinabi ni Jean na hindi bagay kay Lily ang mga iyon. Sa totoo lang, nagsiselos si Jean at ayaw niyang tanggapin ni Lily ang anuman mula kay Fan. Sa isang pagkakataon, hinalikan ni Jean si Lily sa gitna ng kanyang frustrasyon, ngunit tinanggihan siya ni Lily at sinabihan siyang itigil ang pagiging makasarili. Pagkatapos, nag-isip si Lily sa balkonahe, nagtatanong sa sarili kung tama ba ang kanyang ginagawa. Naalala niya ang mga panahong bulag siya kung kailan dinadala siya ni Jean sa kanyang boxing training. Doon, tinatawag siyang ate o sister-in-law ng mga tao. Sa una, pinaupo siya ni Jean ng tahimik habang ito ay nag-iinsayo upang maibsan ang kanyang galit. Ngunit isang araw, nagkaroon si Lily ng biglang sakit ng ulo, kaya tinala siya ni Jean pauwi upang makapagpahinga. Ngayon, muli siyang dinala ni Jean sa gym upang ipakita ang kanyang kakayahan sa boxing. Isang boksingero ang naghamon sa kanya, sinasabing 3 beses na itong nanalo bilang kampeon. Hindi maganda ang simula ng laban para kay Jean, ngunit naging mas matindi ang laban sa kalaunan. Nang makita ito ni Lily, nagsimulang mag-alala siya na pagtanto na maaring mahalaga sa kanya si Jean. Tulad ng inaasahan, nanalo si Jean sa laban, ngunit sa halip na magalak, mas inalala ni Lily ang mga natamong sugat nito. Sa hindi nila alam, kinunan ng larawan ng sekretaryo ang lahat ng ito. Nang makita ni Fan ang mga larawan, napagtanto niya kung gaano sila kalapit. Nagsimula siyang magduda sa intensyon ng kanyang tiyuhin na tila nais sa gawin ng babaeng dapat niyang mapangasawa. Sa kabilang banda, dinala ni Jean si Lily upang bumili ng damit. Nang makahanap sila ng isang damit na nagustuhan ni Lily, biglang lumitaw si Fan sa dressing room. Sinabi niya kay Lily na minamanipula siya ng kanyang tiyuhin at tinangkang kumbinsihin siyang tumakas. Samantala, nang mapansin ni John na matagal nang wala si Lily, nagsimula siyang maghanap. Habang naglalakad si Lily, narinig ang tunog ng pulseras niya sa kanyang bukong-bukong, kaya't napakalma si Jean, alam niya nagpapalit pa ito ng damit. Subalit, bago umalis si Lily, inalis niya ang pulseras at lumabas kasama si Fan sa likod na pintuan ng tindahan. Samantala, si Jean na desperado na bumalik sa lugar,
ngunit napansin niyang wala na ang pulseras ni Lily. Tinala ni Fan si Lily sa isang lugar na itinago niya kahit sa sariling pamilya, kaya't walang makakaalam kung nasaan sila. Sinabi ni Lily na hindi siya ang tamang tao para maging fiancé ni Fan, at kapag natapos ang lahat, kakausapin niya ang kanyang lolo upang tapusin ang kasunduan. Ngunit sinabi ni Fan na handa siyang maghintay at hindi niya inintindi ang nangyari sa pagitan nila ng kanyang tiyuhin. Sa kabilang dako, nalaman ni Jin ang lokasyon ni Lily. Agad siyang pumunta at nahuli si Fan. Galit na galit. Inarap niya si Jin at hinamon ito sa isang laban ng boxing. Sa kondisyon kung manalo si Jin, si Lily ay magiging kanya. Sa laban, hindi inakala ni Fan na ganoon kahusay si Jin, kaya mabilis siyang natalo. Sa huli, sinabi ni Fan kung nasaan si Lily. Nang makita ni Lily si Jin, nagulat siya at nagalala para sa kanyang pamangkin. Ipinaliwanag ni Jin na mahirap tumakas sa kanya dahil kontrolado niya ang sitwasyon. Sinabi pa niyang kung hindi sila aalis ng magkasama, maaring masaktan si Fan, kaya't napilitan si Lily na sumama sa kanya. Kinabukasan, napansin ni Lily ang isang pulang sinulid sa kanyang pulso. Sinundan niya ito at natuklasan na binilhan siya ni Jin ng kanyang paboritong instrumentong pangmusika. Noong nakaraan, nang siya'y bulag pa, tinala siya ni Jin sa isang tindahan upang pumili ng instrumento na gusto niya, dahil tumigil siya sa pagtugtog matapos siyang maaksidente at mawala ng paningin. Pinanambalik ni Jin ang kanyang tiwala na bumalik sa musika. At sa wakas, tumugtog siya muli ng instrumento. Pagkatapos ng maraming taon, naramdaman ang kasiyahan. Tinanong siya ni Jin kung may nararamdaman na ba siya para dito. Napagtanto ni Lily na nagsisimula na siyang makaramdam ng espesyal para kay Jin. Ngunit hindi pa siya handang aminin ito. Kinabukasan, dumalo sila sa kaarawan ng lolo, na pinaghiwalay sila at inilagay si Lily sa tabi ni Fan. Sa kaganapan, dumating ang isang maganda at eleganteng babae na nagngangalang Nin. Sinabi ni Fan na si Nin ang unang kasintahan ng kanyang tiyuhin at naglakbay silang magkasama sa ibang bansa. Nakaramdam si Lily ng pagkaasiwa. Sa labas, kinausap siya ni Nin, pinalam niya kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ni Jin. Sinabi niyang si Lily ay kahawig lamang ng dati niyang minahal, kaya siya lamang ay kapalit. Pinalaan siya ni Nin na hindi siya kailanman mamahalin ni Jin. Naiwang mag-isa, nag-isip si Lily sa sinabi ni Nin, naguguluhan sa mga nangyayari. Samantala, pumasok si Jin sa kanyang kwarto mula sa bintana, dahil nasa bahay sila ng lolo. Nakiusap si Lily na umalis si Jin upang maiwasan ang gulo. Sa mismong oras na iyon, lumapit sina Fan at ang lolo sa kwarto. Mabilis na nagtago si Jin. Tinanong siya ng lolo kung masama ang kanyang pakiramdam at pinayuhan siyang magpahinga. Nang umalis na ang lolo, lumabas si John sa taguan at inalagaan si Lily. Pinatuyo niya ang kanyang buhok at ipinaliwanag na siya ang nag-iisang babae na minahal niya. Sa kabilang banda, hinarap ni Nin si Jin, sinabing kailanman ay hindi papayag ang lolo sa kanilang relasyon. Nakita ni Lily mula sa malayo ang pag-uusap nila, ngunit maling naintindihan ang sitwasyon. Kalaunan, iminungkahi ng lolo na tumira si Lily sa kanilang bahay, at sumang-ayon siya. Sinabi rin ni Jin sa kanyang lolo na lilipat din siya sa bahay para hindi mawalay kay Lily. Kinaumagahan, habang nag-usap sila, sinabi ng assistant ni Jin na kailangan niyang pumunta sa isang business trip dahil sa problema sa isa pang sangay. Habang wala siya, dumating ang lolo dala ang mga litrato ng iba't ibang babae, nais na maghanap ng babaeng pakakasalan ni Jin. Hindi komportable si Lily, ngunit dumating si Nin at sinabing wala si John interes sa mga ganitong babae. Tinuro niya si Lily at sinabing iyon ang tipo ng babae na gusto niya, ngunit pinawi niya agad at sinabing ang personalidad ni Lily ang tinutukoy niya. Nakahinga ng maluwag ang lolo. Nang mag-isa na si Nin at Lily, muling sinabi ni Nin na hindi siya mahal ni Jin at kailanman ay hindi siya mamahalin. Pinayuhan niya si Lily na huwag sayangin ang kanyang buhay at maghanap ng taong tunay na magpapahalaga sa kanya. Pagkatapos, tumawag si Nin na misteryosong tao at sa loob nalaman ni Lily na may bisita. Ngunit sa paglabas niya, siya'y dinukot. Si Nin pala ang tumawag kay Fan upang kumbinsihin siyang ilabas si Lily sa bahay. Ngunit nang malaman ni Fan ang balak ni Nin, tumanggi siya at umalis. Hindi nagtagal, dumating si Jin sa lugar kung saan kinulong si Lily. Galit na galit, hinarap niya si Nin. Sinubukan niyang kumbinsihin itong palayain si Lily, ngunit nang tumanggi ito, napilitan siyang iligtas si Lily at naaresto si Nin ng pulis. Sa labas nagpasya ang dalawa na wala ng dahilan upang itago ang kanilang pagmamahalan.
balak na nilang ipagtapat ito sa lolo. Gayunpaman, bago pa nila masabi, dumating ang isang babae kasamang isang batang lalaki, sinabing si Jean ang ama ng bata. Ipinaliwanag ng babae na noong nasa ibang bansa si Jean. Nagkaroon sila ng isang pagkakataong relasyon at ang bata ay bunga nito. At kung hindi sila maniniwala, maari silang magsagawa ng pagsusuri ng DNA. Nang marinig ni Fan ang balita, sinabi niya sa lolo na ang bata ay talagang kamukha ng kanyang tiyuhin. Naiwan si Lily na naguguluhan. Kinabukasan, dumating ang ulat ng pagsusuri ng DNA. Ang resulta ay nagpakita na ang bata ay talagang anak ni Jean. Ngunit kalmado si Jean, sinabi niyang peke ang dokumentong iyon. Dinala niya ang doktor na nagmanipula ng ulat ng DNA. Sa takot para sa kanyang buhay, inamin ng doktor na si Fan ang nagpilit sa kanya na baguhin ang ulat at ipinakita ang isang recording bilang patunay ng mga banta ni Fan. Lumabas ang katotohanan, ang bata ay hindi anak ni Jean, kundi anak ni Fan. Galit na galit ang lolo at hinarap si Fan. Samantala, sinamantala ni Lily ang pagkataon upang ipahayag na hindi niya maaring ipagpatuloy ang kasunduan sa isang taong may anak sa ibang babae. Labis ang pagsisisi ng lolo at humingi siya ng tawad kay Lily. Dahil ipinangako niya sa yumaong ama ni Lily na aalagaan siya. Pumayag ang lolo na tapusin ang kasunduan. Sa pagkakataong iyon, nagpasya sina Jean at Lily na ito na ang tamang oras upang ipagtapat sa lolo ang kanilang pagmamahalan. Ngunit bago pa nila magawa iyon, dumating ang isang pakete na naglalaman ng mga larawan nila sa romantikong sitwasyon. Nagalit ang lolo at sinermonan sila. Sinabi ni Jean na siya ang may kasalanan at siya ang nagpilit sa relasyon. Sinubukan ng lolo na parusahan siya, ngunit tumepensa si Lily, sinasabing sila ay nagmamahalan at pareho silang may pananagutan. Sa huli, pumayag ang lolo sa kanilang relasyon, ngunit may kondisyon. Si Jean ay kailangang pangasiwaan ang negosyo ng pamilya at kailangang madoble ang mga kita bago matapos ang semestre. Sa suporta ni Lily, tinanggap ni Jean ang hamon. Sumama si Lily sa kumpanya upang tumulong, ngunit hiniling niyang itago ang kanilang relasyon upang maiwasan ang mga tsismis. Madali siyang nakaangkop at nakahanap ng mga bagong kaibigan. Bilang pagtanggap, inanyayahan siya sa isang party na nauwi sa isang club na may mga lalaking modelo. Nang malaman ito ni Jean, pumunta siya sa lugar na puno ng selos at galit. Nang ipinaliwanag ni Lily na hindi niya alam kung saan siya dadalhin, nawala ang tensyon. Sinabi ni John na hindi niya hahayaang makasama siya ng iba. Simula noon, nagsikap silang dalawa ng husto dahil kaunti na lang ang oras upang matugunan ang inaasahan ng lolo. Dahil sa dami ng trabaho, nagpagabi si Lily at nakatulog sa opisina. Inuwi siya ni Jean nang hindi niya namalayan. Kinabukasan, ipinakita nila ang kanilang proyekto na kanilang pinaghirapan ng todo. Ngunit natuklasan nilang may ibang kumpanya na nagpakita rin ng parehong disenyo. Lahat ay bumaling laban kay Lily, ngunit ipinagtanggol siya ni Jean, sinasabing hindi nila kinopya ang proyekto. Kalaunan, lumabas ang katotohanan. Ang kaaway ni Jean ay nagnakaw ng proyekto upang maghiganti at ibinenta ang mga disenyo sa ibang kumpanya. Labis ang galit ng lolo at ipinakulong ang taong responsable, sinasabing hindi na ito muling tatanggapin sa pamilya. Ang proyekto ay naging matagumpay at tinanggap ng lolo ang kanilang relasyon. Nagpasya si Jean na gawing formal ang kanilang relasyon at maingat niyang binalak ang isang proposal. Nang sa wakas ay sorpresahin niya si Lily. Labis itong natuwa at tinanggap ang alok ni Jean. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na kumuha ng kanilang sertipiko ng kasal. Ilang taon ang lumipas, makikita silang isang masayang pamilya. Bumalik sila sa lugar ng mga duyan kung saan unang nagkakilala si Jean at Lily. Doon natapos ang kanilang magandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung bago ka sa channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe at huwag kalimutang i-activate ang notifications. Narito ang iba pang videos na siguradong magugustuhan mo. Maaari mo ring bisitahin ang buong channel para sa marami pang ibang kwento. Hanggang sa muli, paalam at kita-kits!